Hello mga kaherbal, inuubo ba ang anak mo at linalagnat at may kasamang sipon? Halina't panoorin niyo ang aking video at ituturo ko sa inyo ang halaman na gamot na mabisang pantunaw ng halak at sipon. So salamat pala guys sa nanood ng aking unang channel. Maraming salamat po sa mga nanood. So ito guys yung halamang oregano. Ano po? Ito po kahit saan ito tumutubo, pero karamihan po inaalagaan talaga nito. Tulad po dito sa amin, marami po akong herbal na mga tanim. Isa na po itong oregano, ano po. So, ito pong oregano, ito po yung mabisang gamot sa may mga sipon o halak. Kasi lalo na po pag malamig ang panahon, talagang nauuso to. Lalo-lalo na po sa ating mga baby, ano po. So, kumuha lamang po ng dahon. Ayan. So, ang kukunin po nating dahon, yung katamtaman lang po, yung hindi naman masyadong magulang. Ayan. Yung nasa gitna lang po. Ayan. Dito po sa amin mga kaherbal, so lalo na po dito sa aking bakuran, so ito talaga yung isa sa mga inaalagaan ko. Kasi itong dahon na ito, so subok na ito ng ating mga ninuno. Ano po, na kahit nung mga unang panahon pa, ito talaga yung ginagamit na mabisang gamot. So ito po, kailangan nating hugasan. Yan, so kailangan po nating isa-isahin yung dahon para po nakakasigurado tayo na ito pong ating herbal malinis na at kasi po ipapainom po natin ito sa ating mga anak. Ano po, ito po kasi paboritong tirahan ng mga insekto. Ano po, so yan, hugasan na natin. So ang susunod po nating step, so kailangan po natin itong durugin. Yan, so yung pagdurog po nito, yan, kailangan po dahan-dahan lang nung pagbayo. Kasi hindi po pwedeng mabilisan yung pagbayo kasi hindi po natin makukuha yung tamang katas ng dahon ng oregano. At kung wala naman po pala kayong ganitong klaseng dikdikan, pwede naman po itong durugin sa pamamagitan lang ng iyong kamay. Yan. Ang mahalaga po makuha lang natin yung katas. So, yan na po yung tamang itsura. Yan, durog na siya. So, pwede na ito. So kailangan po natin itong katasin. Ano po? Sa atin naman pong pagkakatas, so kailangan po natin gumamit ng kahit na malinis na tela para po ito'y salain. Ano po? Para po nakakasigurado tayo na walang mga durog na dahon na maiinom yung ating pasyente. Ano po? Yan. So yan, so pipigain na po natin. Yan. So yung katas po nito, tantahin po natin na lamang na kailangan po mga isang kutsarita lamang sa bawat painom. Ano po? Kung halimbawa po pala ang iyong anak meron ng ubo at sipon na mga 2 linggo, 1 linggo, so kailangan po nating gawin na proseso nito, ito'y times a day na po natin. Ano po? So ang maganda pong pagpainom nito tuwing makadede ang bata o makakain yung bata. Ano po? Yan, yan. So ganyan na po. Ano po? Ito yung itsura ng kanyang katas. So okay naman po kahit may sakit. Basta po gumaling. Kahit po naghihirap tayo, ang mahalaga walang mga sakit yung ating anak.